Shoutout po sa Bantayog Bagwis 1 and 2 Eagles Club under by Bicol Camarines Norte Bantayog Region 1. Dito po ako ngayon sa bayan ng Santa Elena na kung saan ay gusto nila na gawang ko ng video yung Santa Elena Kapalonga Bypass Road, yung bypass road na galing dito sa Santa Elena going to Kapalonga. Sundan lang po ninyo itong video ko. Ito po yung sentro ng Santa Elena from Metro Manila or from Quezon Province, going to Bicol po ito, going to Daet. Ito yung National Highway, ang highway number 26, Asia Highway number 26. Yung ating gasolina, kaya tayo ay magpapagasolina muna dito saan ba? Sa unahan pa. Alright, pagkagaling natin ang sentro ng Santa Elena, ito po yung bahagyang palusong na kung tawagin itong lugar na ito ay sa Palayan daw ito yun, or kaya pagkatawid nitong tulay dito sa unahan kung tinatawag nila Santol, sa Santol daw yun, itong tulay na ito. Kaya ito yung tinatawag nilang Santol Bridge, ayan, Santol Bridge. Ito yung barangay Santa Elena, sa bayan ng Santa Elena. Kasi may nahirap ako ditong nabasa na barangay Santa Elena, bayan ng Santa Elena. Yung sentro kasi is poblasyon Santa Elena. Lalong mahal din dito. Ayan, after natin magpagas diretso na tayo dito po sa may part na ito. Hanapin po ninyo dito yung kilometer post na siyempre pag galing ka ng Metro Manila is nasa kanan. Ito ay bahagyang pababa, barangay Rizal, Santa Elena. Pag nakita po ninyo itong elementary na ito sa kaliwa, yan, yung elementary na yan, yung pangalan ba ng elementary na yan, yan o Rizal Elementary School. Ito po yung kilometer post nasa kanan. Yan, kilometer 265. Tapos estimate po ninyo ng mga 30 meters or 40 meters dito tayo kakaliwa. Dito, ito po yung itong kalsada pong ito yung papasok ng going to Kapalonga. Ito yung bypass road. Medyo maliit nga lang, kaya minsan hindi po napapansin ng iba. Ito po yung bypass road na going to Kapalonga from Santa Elena. Alright, yan ang barangay hall ng Barangay Rizal. Then ito yung
High School, Rizal National High School. Wala sa kanan. Medyo tagilid ang ulo ng aking motor. Hindi ko pa kasi napapaayos yung mukha kasi ito po yung ginamit ko na motor going to Legazpi na nakinating ako ng tricycle doon sa part ng Sipupot. Nagblintong bliktad. Kilometer 266 ang Kapalungka po. Sabi doon si kilometer post ay 27 kilometers galing dito sa part na ito. Dito po ay medyo masikip ang kalsada, pero kung halimbawa private vehicle or 4 wheels, okay lang po dito. Nakikita naman po ninyo yung truck na nasa unahan natin, kung gaano siya kalapad, at saka yung kalsada, imagine ninyo kung gaano kaliit yung kalsada dito sa part na ito. Nagre-reprapan dito ang ilog, Excuse me po. Tabi ng aking lalamunan. Kailangan mauna tayo dito, Malikabok. Part na ito ay medyo lumapad na yung kalsada, nasa standard size or width na siya ang kalsada. Medyo mabubuhangin lang yung iba kung sa mga nagmumotor, mabubuhangin lang ng kaunti yung ibang part ng kalsada dito, kaya medyo ingat lang. May makipot, may malapad na kalsada. Yun. Ito po ang Lower Minasag, yung lugar na ito. Pagdating po dito sa kilometer 268, kung makita ninyo dun sa bandang kanan ng kalsada, yung lang napansin natin dun. Dito sa bandang unahan lang, walang ibang pakanan dito. Dito tayo kakanan. Ito po ang going to Kapalungga. Alright. Itong bakal na ito na tulay, pero gagawin na rin po yan. Under construction na rin yan sa mga susunod na araw. Ayun, medyo ano lang dito ang kalsada. Ayun, may hams dito, tapos may counting lubak. Medyo masikip pa po dito ang kalsada sa part na ito, pero pagdating din sa unahan ay
ito. Standard na lapad na po ng kalsada. Kasi po itong Santa Elena to Kapalonga bypass road is converted na po ito sa national highway. Kaya ito ay national highway na po ito. Highway pala, hindi national highway. Highway lang, hindi farm to market road. Yung tinatawag nilang secondary road, ano, or provincial road, tama ba? Kaya itong kalsadang ito ay mini-maintain na rin ang DPWH kasi ito ay highway na. Kilometer 269, 24 kilometers na lang yung Kapalonga. Ito yung part na binabaha pag tag-ulan. Naapaw po dito ang tubig gawa ng creek na yan. Yan, creek na yan. Kaya minsan yung iba hindi po nakakadaan dito pag may sama ng panahon, parang gano'n. Ang kalsada mga ate ko yan. Tapos sa paahon, tapos biglang malapad na ulit. Kilometer 270. Biglang palusong na naman na medyo makipot na kalsada. Ito ay iwa-widening pa, hindi pa nawa-widening. Ito ang tinatawag na Sitio Tinawig. Tinawig. Hindi ko alam kung anong barangay nakakasakop dito kasi ito yung Tinawig Bridge, so, Tinawid. Kapalonga na pala dito pag nagpaahon, kaya ito boundary ng Kapalonga. Yun. So Barangay Del Pilar, Del Pilar, Kapalonga. Medyo mahaba-habang paahon po ito mga ate kuya. Dala kong motor ay si Torillo kasi si Tarnera ay pinahingahan ko muna. Hindi ko pa napapalta ng gulong. Medyo manipis na yung gulong.
ito sa part na ito, pagkaahon mo na galing dun sa Tinawig Bridge, dyan sa bandang kanan na yan, yan yung daan na yan na maliit ay papuntang Mabini. Bihira lang naman po ang dumadaan dito kasi halos kaunti pa lang din naman ang mga sakyan dyan sa bayan ng Kapalungga. Barangay del Pilar, nasa kilometer 272 pa po tayo, 21 kilometers na lang. Kurbada po dito ay mayroong kurbada na may kulang sa elevation, kaya minsan kung baguhan kayo dito at mabilis yung takbo mo, hindi mo matatansya yung kurbada, hihigupin ka dun sa gilid sa kabilang linya kasi kulang sa elevation. Ayun, palusong naman tayo. Medyo mahaba-habang palusong po ito mga ati-kuya. Kaya kung dito po kayo dadaan, yun, masasuffer po ninyo yung mahabang ahonin, mahabang lusungin. Pero ito po ay shortcut kung doon kayo dadaan sa Barangay Bagong Silang, na papuntang Kapalungga din yun. Doon meron din naman tong mahabang lusungin at mahabang ahonin, kaya lang one time lang, one time mo lang mararanasan yun. Kaya lang medyo talagang matarik na lusungin din doon, at pagpabalik matarik na ahon, almost 3 kilometers na ahonin ang naandun. Dito naman ay ikli lang naman, hindi naman gaanong kahabaan yung lusungin at ahonin, kaya lang madalas si dumaan talaga ito dito sa Nyugan. Ayan, pababa, tapos biglang matarik na paahon. Dapat may buwilo dito yung sasakyan pagdating dun sa part na yun, kasi mabibitin ka dito. Tulad nito, nabitin ako. Si Torillo ay nagterasira na lang kasi nabitin, hindi ako nakapagbuwilo. Kilometer 274, 19 kilometers ang Kapalungga. Kaya pagdating dito sa ibabaw mga ate-kuya, tanaw na yung dagat, naroon yung dagat ng Kapalungga. Kaya lang di yata halos matanaw sa camera. Tapos ito naman palusong naman, medyo mahabang palusong, medyo matarik pala. Always check your brake pag kayo dadaan dito sa bypass road ng Santa Elena to Kapalungga Road. Santa Elena to Kapalungga bypass road, yun ang tamang bigkas.
Alright, welcome to Barangay Del Pilar, ang kanilang sentro. Ito po yung kanilang sentro dito sa bandang kanan nga ito. Yeah, yung kalsada na yan, napapasok dyan, yun yung sentro. Dyan yung sentro ng Del Pilar. Ayun yung high school or elementary ito. Yan, Victoria Duacar National High School. High school pala. Maluwag ang kalsada dito mga ate kuya. Ibig kong sabihin wala halos maraming sakyang dumadaan. Karamihan ay motor. Kilometer 276, 17 kilometers na lang mga ate kuya yung bayan ng Kapalungga. Yung sentro pala, sentro ng Kapalungga. Kasi sakop na po ito ng Kapalungga. Barangay Del Pilar, Kapalungga. Ayun. Kaya yung daan dito po hindi pa, rough road pa talaga. Ayun, may counting rough road lang, kaya alam parang gagawin na rin. Ayun, may mga deliver ng aggregates. So Binawangan Bridge, ano? Welcome to Binawangan Bridge. Ganda ng dagat. Ganda ng dagat dito mga ate kuya.
gates na nilagay dito i-spread. Daming bits dito. Yan, sa bandang kaliwa natin bits yan. Binawangan Kapalonga. Dito na tayo sa kilometer 278. 15 kilometers na lang yung bayan ng Kapalonga. Resort dito. Kung gusto ninyong mag langoy-langoy sa dagat, ang dami dito mga resort. Develop na resort din yan. Oops, mataas yung ano, ahonin, nabitin. Tapos dito palusong naman. Alright. Yun o, ganda ng view. Kaya lang hindi ka makabuelo. Miminor ka dito mga ate kuya, miminor kayo kasi ito o, uneven, napakalalim na o. Yan. Pag nabigla kayo dyan, ako biglang lagapak yung inyong Binawangan na yata dito sa kabila. Oops, minor ka doon. Yun o. So ibig sabihin Binawangan na ito. Barangay Binawangan. Barangay Binawangan na ito. Mga ate kuya, kayang-kaya yan ito Rilyo. Nakakinta yan, kinta. Oops, harapan. Niliitan ko kasi yung sprocket nito mga ate kuya para bumilis-bilis naman. Kaya lang pag sa ahon na lalo't walang buwelo ay hirapan din. Kilometer 281, 12 kilometers na lang yung sentro ng Kapalonga.
engine brake. Hindi ko alam kung itong part na ito ay sakop na ng Barangay Calabaka. Ano? Calabaka sa bayan ng Kapalonga sa Camarines Norte. Eh yun, hindi pa pala dito nasisemento mga ate kuya. Rough road pa din. Calabaka na nga ito. Welcome to Barangay Calabaka. Daming sungkahan. Kasi hindi pa naman to sinemento. Dito sa kilometer 282. Road. Hindi ako makapagpabilis kasi may iwan ko si Utol. Ayan, Calabaka Bridge. Ang sentro ng Barangay Calabaka ay dyan sa kabila na yan, sa kaliwa. Pwede din po kayong dumaan dito sa pakaliwa na yan kung ayaw po ninyong dumaan dito sa taas, itong pataas na ito. Kung medyo natataasan kayo dito, yun, one way din yun papunta dito sa kabila nito, yung lulusutan nito. Pag lusong nito doon, andun din yung lulusutan ng kalsada na yun sa paglusong ngayon doon sa baba. Medyo matarik nga din ito na rough road. Hindi ko alam kung ito ay i-downgrade pa bago simentuhin. Yun o, palusong. Kasi kung dito po kayo dadaan sa taas, medyo shortcut, kaya lang tika lang mga bato, saka talagang malalaki yung bato na nakatikal. Kung kayo dadaan sa baba, dito po kayo lulusot dyan sa kalsada na yan, dito kayo lalabas. Ito po namang kalsadang ito ay umpisa dito sa may part ng Calabaka na ito. Simentado na po ito. Wala na dito akong natatandaan na rough road. Ewan ko lang kung yung sa may lugar ng Bless, tinatawag nilang Bless, kung nasimento na yun. Pero ang alam ko, sinisimento na yun noon eh. Ang bagal ni Utol ah. Time check 3:39 in the PM. Shout out sa ating mga maintenance crew ng DPWH, yung mga grass cutter.
umulan bago kami tumulak papunta dito. Ayun, oh. Dito sa part na ito naman yung intersection ng kalsadang papuntang Mabini. Yun, oh. Mabini yan, lusot ng papuntang Mabini yan, galing dito sa Kapalongga. Kinaya ng kwarta. Ito ay hindi ko alam kung anong nakakasakop na barangay na nito, itong lugar na to. Kilometer 286 o 7 kilometers na lang yung sentro ng Kapalongga from Santa Elena. Ito yung Lusungin, bahagya lang naman. Purok Ono. Purok Ono, ano ito? Itok, Barangay Itok. Mahaba-habang lusungin ito mga ate kuya. Bawas Cambio. Medyo matarik na lusong, pababa. Engine brake. Welcome to Barangay Itok. Ayun, Barangay Itok na talaga to. Preno, medyo alanganin.
taas ng Lusungin, malalim. Yun, nandito na tayo sa sentro ng Barangay Itok, dito sa bayan ng Kapalonga, sa Camarines Norte. So 88 elementary GS mo. Ayan po yung Superline bus na biyaheng Kapalonga from Cubao. Builo tayo. Ayun ah. Ito na yung Itok Bridge. Ayan, bakal pa. Itok Bridge. Yun. Apad Resort, 1.5 kilometers dyan. Papasok na yan. Kilometer 289, 4 kilometers na lang po yung bayan ng Kapalonga. Ginagawa dito ang kalsada ba o riprap? Riprap. Hindi ako makapagpabilis dito kasi parang ang buha-buhangin, baka tayo umislide. Bagong gawang kalsada. Ito yung tinatawag nilang Bliss dito sa Itok. Dati kasi itong part na ito rough road. Simentado na siya. Palagay ko ito ay barangay Ubang ba? Tapa? Ubang.
Ubang. Yun. Yun, ginagawa yung riprap dito. Dahan-dahan at mabuhangin. Ito po ang sentro ng Barangay Ubang dito sa bayan ng Kapalonga, Camarines Norte. Yan o, yan yung kanilang barangay hall. Kilometer 292, 1 kilometer na lang po yung sentro ng Kapalonga. Dito mga nakatambak-tambak sa gilid Why? Kulay nagpupula-pulang brown ang lupa dito. Ng ano, ang haba ng kilometer na ito 293 kilometer 293 po yung kilometer 0 ng Kapalonga. So ito po ay poblasyon Kapalonga na. Ayun, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe naman po. At marami pa po kayong mapapanood dito na mga lugar na ating pupuntahan, mga daan na ating ginagawa ng video para sa inyo, para hindi po kayo maligaw kung sakali na hindi pa ninyo alam yung lugar na katulad nito. Santa Elena to Kapalonga Bypass Road, no? Marami pong nalilito kung saan daw yung liliko dun sa may Santa Elena. Ito na po ang poblasyon ng Kapalonga, yung sentro. Ayan. So please subscribe ang ate kuya. At siyempre dito na po nagtatapos ang ating
video for today. LGU Paracali. Wow, ang ganda ng kanila. Ito na yung town hall, ano, yung kapitulyo ng Kapalonga. At yung simbahan po dito ay dyan sa kabila, sa kaliwa na yan, dyan, aron. Yun po yung simbahan na dinadayo dito sa bayan ng Kapalonga. So that's it mga ate kuya. Thanks for watching. And abangan po ang susunod na aking content.